Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, andito na naman tayo para i-review ang bagong update kahapon ni Jonax ng kanyang After the Change series. Okay, so nakaraang araw, ang nireview natin ay Kabanata 29. Ngayon, nasa 30 na tayo. So, sit back and relax. Pakinggan nyo lang akong basahin ang story na to. Priority. Umamin ka na. Seryoso kong sinabi kay Oriel. His brows shot up. Anong aaminin ko? Para saan itong kasal natin? I told you, Luciana, hindi ko rin alam. Nasa ating dalawa lang ang pwedeng gumawa nito. Paano ako nakasisiguro na hindi ikaw? Nagtaas siya ng kilay. I sighed and rested on my back. Umingay ang music sa background habang tinititigan ko siyang tinatapos ang pagkain. Bakit ka naman gagawin yan? Like I said, maybe you were in your dreams, Uriel. Kahit pa parang gantihan ka, hindi ko gagawin yan. And you're accusing me? You're crazy over me, agap ko. His eyes narrowed. Kasasabi mo lang na iyong kriminal ang gusto ko. Ngayon, sinasabi mo, ikaw ang mahal ko? Sino ba talaga ang mahal ko dyan sa isip mo, Luciana? He smirked. Or you... I paused to think about any reason pero wala akong maisip. You both planned it to ruin my life. He chuckled. Do you hear your reasons? Then fine. Iritado kong sinabi. Kung wala sa ating dalawa, paano nangyari ito? Hindi naman natuloy ang kasal nating dalawa. He sighed. But his eyes never left mine. Me. I can contact some people. I'll contact my family lawyer. Magtaas siya ng kilay. You will? Nagkatinginan kami. Naisip ko rin na kung magtatanong ako roon, malalaman ni Mama at Papa ang tungkol dito. Mukhang walang nakakaalam kung pagbabasihan ko ang usapan namin kanina ni Kuya Lucho. At kung totoong hindi rin alam ni Uriel, hindi rin siguro alam ni Mama at Papa. I'll find a lawyer of my own. I can contact some. I want us annulled. For sure, my grounds. I wasn't informed, so that is certainly a strong ground. We'll talk to a lawyer. Bukas. Kakasal ang kapatid ko sa Costa Leona. Wala ang mga contact namin para dumalo. Then let's other lawyers. It's just few days, Luciana. Hindi ba talaga makakapaghintay? Natahimik ako. Kung sa bagay, ikakasal nga si Anton tapos hindi ata umuwi si Uriel dahil sa meeting namin ngayong gabi. This isn't a joke, so you know why I'm acting this way, right? Natataranta ako kasi hindi ito ang bubungad sa akin pagka-uwi ko. Well, I didn't know too. It's the weekend, so give it a rest. On Monday, yun ang unahin natin, okay? Shit. And I have a full month schedule. Dadagdag pa ba ito? May gagawin ako sa Monday. Kalmado kong sinabi. Ano? I'll check my listed condos. Hindi ka uuwi sa inyo? I look at him annoyed. I don't want it to happen again. That girl is still at large. Your family is protected. At malapit na siyang mahuli. Pero hindi pa. Kaya hindi bale na ako ang mapahamak kaysa maulit-ulit. Iyon. Naalala ko ang gabing iyon. I remember the blood on my hands. The memory of it was a recurring thing whenever I talk about it. I shook off my head
a little in the hopes to shake it off too. Napatingin ako kay Oriel at natanong ko na nakatitig siya ng mariin sa akin. I won't let that happen to you. Nagtaas ako ng kilay at nawala sa mga madidilim na iniisip. His seriousness diverted all my thoughts. I smirked. What are you gonna do? Mag-hire ng sandamakmak na bodyguard sa akin? No thanks. I can't trust your men. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya at uminom na lang ng wine. Nanatili ang tingin niya sa akin. We were done with our meal after a while. Dumarami na rin ang mga tao roon at doon ko lang napansin na pinagtitingin na pala kami. Inubos ko ang wine ko at unti-unti nang sinikop ang purse. As upon cue, the waiter went to our table. Kukuha na sana ako ng card kaso nagbaba na siya roon. Babalik na ako sa hotel, sabi ko. Hindi ba natin pag-uusapan kung bakit kasal na tayong dalawa? Napatingin ako sa kanya. Bakit nga ba? May alam ka ba? Umiling siya. Maybe we can sort it out. How all of this happened? Naagaw ang pansin ko nang natigilang bisita. She was a familiar daughter of a family friend or something. Gulantang siya nang nakatingin sa lamesa namin. Oriel didn't mind her but her look was scandalous. Yun pala, ang kasunod si Grace Tenku sa kanya. Certainly not here, Oriel. Tumayo ako at umalis na. I had a glimpse of Grace Tenku's shocked expression when she noticed Oriel. At mukhang wala siyang pakialam na kasama ako kaya ngumiti siya at nilapitan. Tuloy-tuloy naman ang lakad ko palabas sa restaurant. Oh, I'd like a cab Okada. Sabi ko sa valet. Medyo iritado ako. Sana pinakuha ko kay kuya ang sasakyan ko. That's when I realized that I can't run all my errands without my car. I need to call home to get one. At kakausapin ko pa sina mama at papa dahil sa pag-uwi ko. Tapos, nasa na kaya si Simon? What about our business plan? Oh my gosh. Have I gone heartless? Anong business plan ni Luciana? Umalis yung tao at nag-walkout dahil nasaktan sa nangyari. I groaned and closed my eyes. I have problems. Unang araw pa lang ng pag-uwi ko rito. Pagdilat ko, nakapark na ang sasakyan ni Oriel sa harapan ko. I thought he'll remain inside the restaurant to chat with Grace Tenku. Bumaba pa ang salamin ng front seat at tiningnan niya ako galing doon. The valet opened the door for me. Nilingon ko ang services at sa huli, pumasok na lang sa sasakyan ni Oriel. Hindi na ako makapaghintay ng taxi. Ihatid mo na lang ako sa hotel ko, malamig kong sinabi. I thought we'll talk about it. Maraming tao sa club at restaurant sa mga oras na to. Laro pa sa araw na to, kaya huwag na. How about your hotel room? Sumulyap pa siya sa akin. Napalingon tuloy ako sa kanya. You know, we'll just talk how this happened. Hindi ko rin alam paano nangyari ito at imposible naman din kasi hindi naman tayo nagpakasal. Gusto kong pairalin ng iritasyon sa katotohanang aakyat siya sa kwarto ko kaya lang tama naman siya. At alin nga ba ang mas gusto ko? Sa public na pagchichismisan kami o sa kwarto? But then the CCTVs would reveal that he visited my room. Isn't that too malicious? Baka may milagro kaming ginagawa roon. Bakit nga naman ako guilty? Wala namang kaming gagawin at kapag may magtanong, sasabihin ko na pinag-usapan namin ang tungkol dito sa kasal na hindi ko naman alam. That's certainly better than talk with him in a restaurant or club that's full of people. The gossip will run wild. Lumabas ako sa sasakyan niya at hindi na siya hinintay. Nakasunod siya sa akin papasok sa hotel pero medyo malayo ang agwat namin kaya hindi naman kapansin-pansin. I went to the elevator, walang tao. I signed when he went in at pinindot ko na ang buton. Pinagmasdan ko ang salamin at natanong kung suot niya ang bigay kong cheap na cufflinks.
Iniwas ko ang tingin ko roon at hindi na inisip pa. I don't want to put meaning on anything between us. What happened before is over. I moved on and I don't want my life tangled with him that way again. Lumabas ako nang bumukas ang elevator. At kinuha sa purse ang keycard. Nakasunod siya sa akin. I opened my suite. I regret that I got a big matrimonial suite. Masyado pang romantic ang lighting at kulay. Ngayon ko lang napansin nang pumasok siya. I look at him. Iminestra ko ang upuan pero nang natanaw ko ang paggalan ng mga mata niya, medyo naiirita ako. He looked a bit erotic and sexy. Binaliwala ko ang kahibangang naiisip at nilapag ang purse sa malapit na lamesa. Nagsalin ako ng tubig para sa sarili ko at nilingon siya. I look at him sitting comfortably on the chair, his eyes dark as he viewed the room's design before he met mine. I didn't file anything. Nakanino ba ang mga papel natin bago iyong kasal? My secretary? Oh, so ikaw. Hindi iyon ipa-file ng hindi ko sinasabi at kailangan ng pirma yun. Maybe you forged my signature? I snorted. I may be crazy for you but I won't force you like that. All words, no evidence, Uriel. I asked my secretary about it a while ago. Hinahanap niya pa. Kumunot ang noo ko. Saan mo ba nilagay? On the documents at work. Hindi mo tinapon? Na-alarm akong tanong. I don't want to look at it after our breakup. Well, at least it's clear to him that we broke up. I gave him that. So, nasa na yun ngayon? Hinahanap niya pa. So, maybe it was your secretary? Anong mapapala niya roon? Nagtaas siya ng kilay. I don't know. Baka naman ba inutos ko? Hindi ko sinabi yan, Uriel. Ibang dokumento rin ang kailangan para sa kasal. It was the certificate with our signature. Nagpakuha na ako at ilang weekends bukas. Baka sa Lunes na. Let's meet on Monday. I said I have an appointment. I'll drive you to your appointment. You don't have a car. I grated my teeth. Ipapahatid ko ang sasakyan ko rito. Alright. He shrugged. But I can help you with condos. How about dinner na lang, Uriel? But parang makikialam ka pa sa desisyon ko sa condo. I have no work and isn't it good that we talk about this problem in an aggressive way? So what's wrong with talking about it on dinner? Sarado na ang mga opisina sa dinner. Kaya mas mabuting buong araw nating pinag-uusapan habang bukas pa. If we need to verify something, then it will be easier. Nanliit ang mga mata ko. May punto nga naman siya, pero bakit parang... Or, we can just talk it over dinner and talk about it again the next day. Kung may makaligtaan. Fine. But you don't have to drive around because I'll get my car. Alright? Nagkatinginan kami. Wala na ba dahil gusto ko nang magpahinga? He looked at his wristwatch. Nakita ko na naman yung cufflinks. Marami pa sana pero bukas na lang. You just got here. You will need to rest. Bukas? Iritado kong tanong. Yes. Akala ko ba uuwi ka para sa kasal ni Anton? Hindi na. This is even bigger thing, so kumunot ang noo ko. Mas malaki pa ito sa kasal ng kapatid niya? Kumunot ang noo ko. Mas malaki pa ito kaysa sa kasal ng kapatid niya? Or, if you want to go, we can fly tomorrow. No, I won't. Your parents are invited, but it was a short notice at mukhang may ibang commitment na sila bukas. I know. Hindi tayo pupunta? Pumunta ka kung gusto mo. But we need to talk. That's more important, so... Okay, we won't go. Tumayo siya at unti-unti nang naglakad patungo sa pintuan. Inaantok na rin ako. Kuwento niya habang naglalakad. Umuwi ka na, sabi ko. I successfully pushed him out of my suite.
Bumuntong hininga ako nang nakalabas na siya at sinarado na ang pintuan. Naligo muna ako kahit ginapangan na nga ng matinding pagod sa buong araw na problema. Kadarating ko lang, ang dami ko na agad problema. It was in the hot tub when I realized that it's unbelievable. I need to really verify this. Totoo ba talaga nakasal kami ni Ariel? He contacted someone a while ago. Sa Lunes pa namin tuloy ang makikita ang marriage certificate, pero magiging sapat ba iyon? Dapat ata kaming pumunta sa mismong government office at mag-issue ng copy nun. Ayaw kong ipautos lang sa sekretary niya o kahit sino pa man. Gusto ko ako mismo ang kumuha noon straight sa government office. My schedule for next week is mostly about my condo and some meetings about my business. Hindi pa kasali rito ang pag-uwi ko sa Romblon. Tinawagan ko muna si Mama para ibalita sa kanya na nakauwi na ako. I also talked to Papa. I'm fine here, Papa. Hindi ka ba uuwi rito, Hiha? We miss you. A wave of sadness suddenly hit me. Gusto ko nga silang makita. Binibisita nila ako sa abroad noon at okay lang iyon sa akin. Dahil bukod sa may security sila, hindi naman kami basta-basta masusundan ni Sian doon. Here in the Philippines, I am very doubtful. Even with a tighter security, I can't seem to shake the fear of me. Bibisita po ako pa. Nagkausap na ba kayo ni Ariel, Iha? Si Papa. I rolled my eyes at his question. Ito talaga ang itatanong sa akin? Hindi na alam kung anong nangyari ngayon at wala akong planong banggitin niyon. Mapipilitan akong pumunta sa bahay at kausapin sila kapag nalaman nila ang nangyari. I have yet to confirm it. I have yet to confirm if it really is true and find solutions to the problem. Opo, nagkita kami kanina. Nagkabalikan ba kayo? Nagkabalikan na kayo? Papa seems enthusiastic. No pa, nagkausap lang kami. Tungkol saan? Nagtagal na hindi ako nakasagot. I had to lie for the conversation to run smoothly. Just about business. Siya ba ang kasosyo mo sa naiisip mong na business? Na kuwento ni Lucio? I closed my eyes and remembered Simon. Kakausapin ko pa ang isang yun. Well, si Papa. He sang. Alam ko kung bakit kayo naghiwalay ni Ariel noon, Liha. I gritted my teeth and want to stop the conversation. Kaya lang, mula nang may nangyari kay Papa at sinisisi ko ang sarili ko, hindi ko na siya magawang baliwalain. I felt guilty because I realized it only after what happened. He is important to me, more important than anything, more important than my relationship with Ariel, or even my own reputation. Nalulungkot pa rin ako hanggang ngayon sa nangyari. Papa, hindi po yun ang dahilan, okay? Talagang may hindi lang kami pagkakaintindihan ni Ariel. I know that you doubted him because of what happened. No, Papa. Lisa. Arch. That's enough. Let me talk to her. Si Mama na kinuha yata ang sabi. I'm sorry about that, Iha. Paniwala ni Mama. Hindi ako nagsalita. Alam mong guilty lang ang papa mo sa nangyari noon. Wala naman po siyang dapat ika-guilty at kung meron mang dapat mag-guilty dito, ako yun, Ma. Ilang beses na namin napag-usapan to, but that night, we had another 2 hours and a half conversation about it. Clearly, my father really felt guilty about my cancelled wedding at pareho nilang gustong magkabalikan kami ni Ariel. Mas grabe lang si Papa dahil sa guilt niya. Mama is more indulgent, telling me to bite my time. Hindi na po, Mama. Wala namang ginagawang masama si Ariel, Liha. You should rethink your situation. He's of age to marry, so, wala po akong pakialam kung gusto niya magpakasal. Wala po akong pakialam kung gusto niya nang magpakasal. Magpakasal siya ng iba. I just want to build a company right now. Talaga? Hindi ka mainis kung malaman mo na kasal na pala siya? Kunwari, natahimik ako. Mama laughed weirdly. Well, kunwari lang naman. Wala akong pakialam, Mama. Imbes na matawagan si Simon sa gabing iyon,
Nakatulugan ko na lang ang pagbaba sa cellphone ko galing sa tawag ni Mama. My sleep was the best in months. Maaga akong nagising at dahil sa sarap ng tulog, medyo maayos ang mood ko. I will eat breakfast on the hotel's buffet restaurant. Naligo muna ako at nag-ayos. For today, I just have the contract o my newly hired secretary. Kakausapin ko rin si Kuya Lucky tungkol doon sa office na gusto ko. Ikukumpirma ko rin ang agent ng condo na titingnan ko. I have 3 options, all of them close to our BGC building, so that's great. With my laptop, I went out of my suite. Munti ko nang mabitiwan ang laptop ko nang niluwarin si Uriel ng pintuan sa tapat na suite. What the hell are you doing here? Bulantang kong tanong. He closed the door. Basa ang buhok niya. Huwag mong sabihin sa akin nakapag-club pa siya kagabi at baka may kinama siya riyan. Sino kasama mo riyan? Kumutong yun niya. Mag-isa ako. Nagsabi ako kagabi na antok na ako. Hindi ko na kaya mag-drive pa uwi. Lalong umasim ang tingin ko sa kanya. He opened his door while looking at me. If you want, you can check if I'm in with somebody. If you want, you can check if I'm with someone. No thanks. Umirap ako. At dumiretso na sa pasilyo. Kala niya naman may pakailam ako kung meron nga siyang kasama. Nakasunod na siya sa akin. Pumasok ako sa elevator at ganoon din siya. I'll eat breakfast, he said matter-of-factly. Nakaputing t-shirt siya at pants. He looked more relaxed without his suit. Saan ka nakakuha ng damit? Sabi mo anto ka na. Don't tell me umuwi ka. I had it shipped. My secretary did it. Your secretary went to your condo to get your clothes? Lalaki ang sekretary ko. At pinabili ko ng bagong damit. Hindi pinapunta sa condo. Mas madali yun. Nagtanong ba ako kung babae o lalaki? Lumabas ako ng elevator at dumiretso na sa restaurant. I chose a seat and put my laptop in there. Dumiretso na ako sa pagkain at kumuha na lang ng pancakes at kung ano-ano pang kakainin. Uriel was trying to keep up. Dala ang pinggan niya na nilalagyan din ng pagkain pero tingin ng tingin sa akin. Sinimangutan ko siya at bumalik na sa lamesa ko. I sat and put my laptop on the side so I can eat first. Tinabi ko naman ang kape. Umiinom ako ng tubig nang naupo siya sa harap ko. Binaba ko ang baso. Maraming upuan. It would be weird to sit somewhere else when we know each other and we can talk about things. Sige nga, edi mag-usap na tayo tungkol sa problema. Is there progress? I asked as I spread butter on my pancake. Kagabi lang tayo nag-usap tungkol doon. The offices are closed too. Then we don't have anything to talk about. How about your condo units? Let me check it for you. Natigilan ako at pinagbastan siyang kakainin na rin ang breakfast. Sasama ka na nga sa Monday? Titignan mo pa ang kondo ko? Ngayon? I'm just offering you services, Luciana. He shrugged. No thanks. I don't help. I don't need your help. But you need opinion. Kung alin ang mas magandang condo unit. Fine then. Alin sa tatlo? Ihinarap ko sa kanya ang laptop. Hindi ko siya susundin pero para matahimik na lang siya, tahimik akong kumain. Habang nakikita siyang ngumisi. This one, why? Mas malapit sa office mo. Near good supermarket so you can do your groceries and luxury shops. Tinintigan ko yun. Also near the hospital. Strategic location. May punto nga naman siya. Napatitig ako sa location na iyon habang patuloy na kumakain. Titignan ko pa ang itsura ng unit. Sure, that's what we're going to do on Monday, right? Tumango ako at naalala ang sasakyan ko. I sent a text message for my brother while eating ako. Kuya, please send me my car here sa Okada. I'll need it. Nakausap ko na si Mama at Papa kagabi, Kuya Lucho. Okay. It will be there before lunch.
May sasakyan na ako kaya hindi mo na ako kailangan ipag-drive. Tumango si Uriel at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos kong kumain, nagkape na ako habang nag-check ng emails. I called my secretary and told him to stand by because the office will be available soon. Kahit pa hindi ko pa nakukumpirma iyon kay kuya. Pagkababa ko ng tao, si Kuya Lucky naman ang tinawagan ko para sa opisina. Kuya, kamusta na yung pinareserve ko na floors? Good morning, Siana. His voice was husky. It was as if he's hungover or something. Is this a bad time to call? Mamaya na lang, nagkatinginan kami ni Uriel. I realized then that this brute has no other things to do. Nagkakape lang habang nakikinig sa mga tawag ko rito sa harap ko. Humiling ako at binalik ang tingin sa laptop. No, it's fine, he said hoarsely. May kailangan din akong sabihin sa'yo. What? Recently, we opened 25 branches in the provinces, right? Kinuha iyong reserve floor para roon, kaya, akala ko ba para sa akin yun? Ibibigay ko na nga sana para sa'yo. Pero kailangan talaga ng office. I thought you have an extra office ready for those branches. Pinarenovate ni Mama yung offices na hinanda ko. She said that the merch near our office can offer a floor. Naisip ko mas okay yun dahil mas malaki kaya pumayag na ako. What? I leered at Uriel. What the hell is this? Apparently, the senyor offered it to Mama. Tamang-tama naman na may business ka nga. At nasabi rin na mas may connection niyon sa kanila kaysa banking. They are under construction and your marble. Yeah, furniture will fall under them. So, semento yun. Hindi marble. But better than in a banking office. But still better under the office of my family than someone else's. Siana, yeah. Nasabi ko na, kayo na ang mag-usap ni Uriel. Wala na akong magagawa rito dahil magsisimula ng mag-opisina sa Lunes yung mga tao. Hindi pa naman gawa ang kumpanya mo at meron ka namang office na fallback kaya feeling mad at this, binaba ko na ang tawag ko kay kuya at hinarap si Uriel. Ano ba ang tungkol dito? Tungkol saan? Oh, don't tell me you're an innocent, a brute. Yung kasal, hindi mo alam. Ito, hindi rin. I was only told to prepare you an office. I did. Kung sa bagay, wala naman yata siyang kasalanan dito. It's my incompetent brother that's the problem. Pumikit ako ng mariin. Kung hihintayin ko na magawa ang office na ipaparenovate ni Mama, matatagalan lalo ang kumpanyang to. Speaking of the company, hindi ko pa nakakausap si Simon. Is he still up for it or not? My goodness. Am I this heartless to not even care about his feelings now? Business na lang ang naiisip ko. I should slow down a bit and talk to him properly. So, you want to build a marble furniture company? Si Uriel. And marble floors and walls? May mga tao na ako. Bibisatahin ko na lang query. Namron? Nairita ako bigla at naalala ko si Sian. To hear the place in Uriel's sleep annoyed me. Yes. Saan gagawin ang furniture? Dito o doon? Some will just be shipped here but I have a warehouse here in Manila. Dito na rin ang paggawaan ng ibang furniture. Matagal bago siya tumango. Medyo hindi ako komportable. They are known to be good and wise in business kaya kung may kaunting pagdududa siya, medyo nawalan ako ng confidence. Is there a problem? Expensive, but I guess your clients will be from the higher class because it's marble, yes? Nabawi ko ang confidence ko. May warehouse ka sa Batangas? I assume it will be shipped from Romblon to Batangas then. Napakurap ako. Baka sina Simon. Kumunot ang noo niya. Are you teaming up with him? Kasosyo ko. Shifted on his chair. He shifted on his chair. I realized he think they have a warehouse in Batangas. Meron sila for sure.
How are they shipping their furniture kung wala? I have a vacant warehouse. You can use it. Meron nga kay Simon, kasosyo ko. Hindi naman kita kasosyo. You can rent it if you want. In case all their warehouses are busy. Umuso ako at hindi na muna nagsalita. May punto siya. Malaking bagay din na hindi gaanong suportado ng pamilyang Simon ang pagtiwalag niyang ito kaya malabo na makakuha kami ng suporta sa mga Samaniego. Bukod pa sa hindi pa kami nagkakausap, so it's true, boyfriend mo yun? Hindi na, pero nakakainis naman tong si Oriel. So what? We're married. We're not, kid ko. Pareho nating hindi alam, but technically, we are. Napakurap-kurap ako. Hindi pa sigurado yon. Pupunta muna ako sa opisina at ako mismo ang kukuha ng marriage certificate. My secretary can do that on Monday. Ayoko, baka dayain mo. Para saan naman? He smirked. I want to be the one to get the marriage certificate kung mayroon, Oriel. Okay, sasamahan kita. I want to see it for myself too. Sinimangutan ko siya. If it's true, then you can't have a boyfriend. Bulantang at iritado sa sinabi niya. Halos mapa ako na, ako. Hindi ko naman alam at hindi ko gusto. At maghihiwalay din naman tayo, pero hindi pa hiwalay. Kasal pa. So, it's still wrong, right? My eyes narrowed at him. We're consulting a lawyer, right? Papa, sa walang bisa ang kasal natin. Sure. But what I'm saying is, it's not done immediately. So for now, if it's true, then we really are technically married. You like this so much, ha? Nagtaas siya ng kilay. What do you mean? Baka ikaw pa ang may pakana. Hindi ako. I would even cooperate with our annulment. I'm of age. Dapat magpakasal na ako kaya may painom-inom pa siya ng kape. May painom-inom pa siya sa kape. Iritado ko siyang tinitigan. If we're done with this, then it's time to find someone. How dare you? Oriel Mercadejas. He smirked when he noticed my hostility and anger. Kaya naman sa huli ngumiti na lang ako. That's good to hear. Best friends tayo, di ba? Gawin mo akong maid of honor. Huh? I said sarcastically. Sure, unless my future wife is jealous, her opinion will be my priority. Inis na, tinitigan ko siyang mabuti. He ignored my anger and continued sipping on his coffee. Excuse me, Miss Aldovar. Hilingin ko ang lumipat na hotel staff. Manager yata iyon o ano. Iritado ko siyang tiningnan. Nasa baba na po ang Aston Martin mo. My mouth dropped open when I realized which car arrived. Pakiramdam ko, pinagkakaisahan ako ng lahat. Oh my gosh. So, yun na nga yun, guys. Thank you very much for listening. Natin baka meron pang hidden update si Jonax dito. So, makinikilig ako. Pasensya na kung medyo mabilis ako magbasa. Medyo may paulit-ulit na serye kasi naduduling din ako minsan. Nauulit ko yung sentence eh. Let's see. Let's check. Yun na yung huli. So, sana magkaroon ng update si Jonax. So, after the chains, follow niyo siya, guys. Sobrang ganda talaga. Queen J is so amazing. So, yeah. Thank you very much, guys, for listening and watching for this video. Hope you share, subscribe, and punta na rin kayo sa Jonax page sa Wattpad. And open na rin po yung apps ng Jonax Stories sa iOS, pero not sure pa kung kailan ma-open or available yung app sa Android phone. So, thank you very much for watching. I hope you like this video. So, bye! Toodles!